Praise the Lord, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon. Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan ngayon sa eskwelahan, kung ikaw ay estudyante, sa iyong career, sa iyong family, sa negosyo, sa iyong kalusugan, sa iyong mga pangarap, sa iyong finances, sa iyong relationship with the Lord. Gusto ko pong sabihin sa iyo ngayon, na ikaw nakikinig ngayon, gusto ko sabihin sa iyo na mas marami pa rin tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Now today, meron na po tayong last installment na ng ating pong April series entitled What Would Jesus Do? Di ba, pinag-usapan po natin yan that what would Jesus do if He is in your situation? Marami po tayong mga pinag-usapan patungkol sa mga iba't ibang aspeto ng ating buhay na kung saan ano kaya ang gagawin ni Jesus Christ kung siya ang nasa position ko. Now, be ready sapagkat next month po, meron na naman po tayo syempre, new week, new month, another Sunday, another ano po ito buwan na kung saan month of May meron po tayong bagong series at sasabihin ko na po sa inyo ang ating pong series for the month of May is entitled Under Construction. You are a work in progress. Naku, napakaganda po niyan. Yung series na yan, kaya ihanda nyo ang inyong mga sarili, ihanda nyo yung ating mga members, yung ating po mga life group members, yung ating po mga ka-life group, yung ating po mga friends, invite na natin sila para maunawaan nila na lahat po ng tao, even matagal ka na, matanda, ikaw ay may edad na, lahat po tayo, we are still in work in progress. Now, sa ngayon po, tatapusin po natin yung atin pong series for the month of April entitled What Would Jesus Do? Sa ganito pong katanungan, paano tratuhin ni Jesus Christ yung mga makasalanan? How to treat sinners the way Jesus treats them? Paano nga ba? At mamaya, ngayon, sa matter of fact, ngayon na, napakaganda ng ating pag-uusapan. At ito po ay patungkol po sa John chapter 8, verses 1 through 11. Babasahin ko po yung hanggang verse 4 and then mamaya kwento ko and then yung mga susunod po mga passage babasahin natin sa ating mga points, no. Ito po, napakaganda po itong story na to sapagkat makikita po natin dito yung powerful account ni Jesus, yung kanyang wisdom, yung grace, kung paano siya mag-deal sa mga makasalanan at doon sa feeling hindi nagkakasala. Mamaya pag-usapan po natin yan. But right now, I want you to open your Bible sa John chapter 8 verse 1 through 11. Babasahin ko po yan. Sabi po ng verse 1, But Jesus went to the Mount of Olives. Verse 2, At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Sabi po ng verse 3, The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group. Sabi po ng verse 4, and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Now, story time tayo. Dito po sa passage na to, nakikita natin si Jesus Christ nagtuturo. At meron pong isang babae, according to the scripture, na nahuli daw sa pagkakasala na ang pangalan po ay adultery. Ibig sabihin, ito pong babaeng ito ay pumatol sa hindi po niya asawa. At ito po, dinala po nila ng mga Pariseo, yung babaeng ito na nahuli daw na nagkasala ng pangangalon niya, dinala nila sa harap ni Jesus Christ at gusto nilang batuhin kasi sabi daw, according to the law of Moses, dapat itong mapatay. Tinanong nila si Jesus Christ para itrap, mamaya mababasa po natin yan. Si Jesus Christ, tinanong nila habang nagtuturo, ito, nahuli namin o nahuli na nangangalon niya. Ang sabi sa ating batas, dapat itong patayin. Ano yung masasabi? Kaya lang sinabi ng scripture na sinabi ng mga Pharisees ito para itrap si Jesus Christ. Now, kung sakali na sinabi ni Jesus Christ, wag naman maawa naman kayo. Aakusahan nila si Jesus Christ na binaviolate niya at binawalang bahala niya at nonchalant lang siya doon sa law of Moses. So magagalit sa kanya ngayon ng mga Hudyo. Pero on the other hand, kapag sinabi naman niya, di batuhin natin, isusumbong naman nila si Jesus Christ sa Roman government sapagkat hindi pwedeng mag-cast ng kamatayan ang sino mang tao maliban na lamang sa Roman authorities.
Pero si Jesus Christ, ang ginawa niya sa story ito, yumuko lang siya. Kung malalaman niyo yung story na yan, yumuko lang siya at may isinulat siya sa lupa. Nang paulit-ulit siyang tinanong, tumayo siya at sinabi niya doon sa mga Pharisees, sino ba sa inyong walang kasalanan? Kung sino sa inyong walang kasalanan, edi siya unang bumato. At makikita natin sa story na kung saan itong mga Pharisees at yung ibang mga tao doon, isa-isa silang umalis hanggang wala nang natira kundi yung babae. Kaya sinabi ni Jesus Christ, asan na yung mga umalis na yung mga nahuhusga sa'yo. Sabi ni Jesus Christ, hindi kita inahatulan, hindi kita i-judge. Lumakad ka. Sabi niya, huwag ka na muli magkasala. Ito pong story na ito ay napakagandang paalala po sa atin kung paano po tayo haharap sa mga pagkakataon na may mga ganitong klaseng mga tao na hindi po tayo nagiging judgmental kagaya ng iba. Kasi minsan dumarating sa punto ng pagiging Christian natin na sometimes hindi natin napapansin nagiging judgmental na tayo at dumarating din sa punto ng life natin na nadadapa din po tayo. Now, paano po ito? Paano i-deal ni Jesus Christ yung mga makasalanang kagaya mo at kagaya ko at paano rin natin i-deal ito sa mga panahon na kung saan may mga taong nangangailangan ng tulong. So samahan niyo po ako sa umaga, tanghali, hapon, depende anong oras po kayo nakaka-attend po ngayon sa ating online service. Join me in our topic entitled, Treat Sinners the Way Jesus Treats Them. The million-dollar question ating pong sasagutin sa hapon, umaga, tanghali na ito, how to treat sinners the way Jesus treats them. Paano nga ba natin tatratuhin yung mga makasalanan kung paano sila trinato ng ating Panginoon? Now, pag-usapan po natin ito. Pakitype po sa comment section if you are ready. Come on, type that in the chat. I am ready. Sabi po ng verse 3. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. Sabi po ng verse 3. Kung maalala niyo po, binanggit ko kanina, verse 2 and 1, nagtuturo siya. And they made her stand before the group. Pinatayo. Sabi ng verse 4, and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Verse 5, ito na yung sabi ko kanina. In the law of Moses commanded us to stone such a woman. Now what do you say? Pero sabi po ng verse 6, they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Verse 7, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. Point number 1, how to treat sinners the way Jesus treats them. Number 1, provide chance. Come on, type that in the chat. Provide chance. Si Jesucristo po sa story pong ito ay nag-provide o nagbigay po ng tsansa. Napakalaking bagay po ito. Ito pong story. The story is about a woman na nahuli sa akto ng pangangalunya. At sa kanila pong batas, kamatayan ang parusa po dito, kagaya ng binanggit ng mga Pariseyo kanina. Isang kahindik-hindik na kamatayan. Imagine mo, stoning to death, babatuhin ka habang ikaw ay buhay. Isang uri ng kamatayan na nagbibigay ng warning na huwag niyong gagawin ito at takot doon sa mga tao. Isang kamatayan na mahirap makalimutan ng mga makakasaksi dito kung aaralin pa po natin yung law nila specifically nasa Leviticus chapter 20 yan, verse 10. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarating sa babaeng ito na nagkasala ang pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig na hindi siya iiwan at hindi siya pinabayaan. Imagine mo, nandun din si Jesus Christ. Pumasok kasi itong babaeng ito ng isang pag-ibig na huwad, pag-ibig na hindi totoo, at lumabas siyang wasak. Lumabas po siyang sugatan, lumabas po siyang down, at lumabas po siya na talagang condemned na condemned. At dumadating din po sa ating buhay na kung minsan, and some point of our lives, I believe nakaranas po tayo nito, na kung saan ang mga tao ay bumabato ng kritisismo, ang mga tao ay bumabato ng mga paninira sa atin, which is totoo naman talaga, nagkasala tayo. Yung bang you are at the end of the line na talaga. Yung bang down na down ka na, discouraged ka na, pero sa hindi inaasahang pagkakataon na saksihan natin o naranasan natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. No doubt, nung panahon nila mga kapatid, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan.
Ulitin ko, yung nagawa pong kasalanan nitong babaeng ito, she deserves to be punished. Kailangan po siyang mamatay. And spiritually speaking, what can we learn from this? Pwede po natin tignan ito na ginagamit na illustration ito ng writer ng librong ito para po makita kung gaano katindi ang epekto ng kasalanan sa atin. Ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Imagine ninyo, ang kabayaran daw ng mga nagagawa nating kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Spiritually, lahat po tayo, kagaya po tayo nitong adulterous woman na lahat po tayo nagkasala, whether malaki o maliit, whether ito ay kahindik-hindik o hindi kahindik-hindik, basta kasalanan, lahat po tayo nagkasala. Pero dahil sa Panginoong Jesus, hindi lamang po tayo unang-una sa lahat, ang babaeng ito sa storyang ito ay nabigyan po ng pangalawang pagkakataon. Sa mga punto ng buhay natin na feeling mo down ka na, si Lord binibigyan ka ng chance. Kung sa mata po ng tao at sa mata ng batas, wala nang pagkakataon yung babae, pero sa mata ng Diyos meron pa. Ganon din po sa atin. Kung sa mata ng iba, parang wasak na tayo, wala na tayong pag-asa at kamatayan na lang ang pwede nating harapin sa mga kasalanang nagawa natin. Gusto ko po sabihin sa inyo na may pag-asa at nagpo-provide pa rin po si Lord ng chance para magbagong buhay ka. Kung sa tingin ng tao wala ka ng pag-asa, sa tingin ng Diyos meron pa. Kaya tignan niya sabi ng verse 7, when they kept on questioning him, tinanong, dito mayo ngayon si Jesus Christ, if any one of you is without sin, edi ikaw mauna. Sino dito walang kasalanan? Ikaw mauna. Sabi ng verse 8, again he stepped down or stooped down and wrote on the ground. Sulat na naman siya. At this, those who heard began to go away, one at a time. The older one first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Sabi ng verse 10, Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Nasa sila? Has the one condemned you? Wala bang humatol sa'yo? Sabi ng verse 11, no one, sir, she said. Sabi ni Jesus Christ, then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. Sa mga pagkakataon pong ito, makikita natin na walang ibang tutuusin pwedeng bumoto doon kundi si Jesus Christ eh. Dahil siya lang ang hindi nagkasala. Walang ibang pwedeng qualified doon na bumato kundi si Jesus Christ lang. Pero hindi niya ginawa. Yung tanging person na nandun na qualified bumato ay hindi niya ginawa. Mga kapatid, ano pwede natin matutunan dito? Si Lord po nagpo-provide po ng chance sa mga pinagdadaanan o sa mga kasalanan pong nagawa natin. Kaya tayo nandirito pa rin ngayon. Ano pwede natin matutunan dito? Kaya po ikaw at ako ay nandirito pa rin hanggang ngayon dahil meron po sa ating nagbigay ng chance. Nakalaya po tayo sa isang matinding sitwasyon dahil meron pong nagbigay sa atin ng tsansa. Narating mo yung magandang situation mo ngayon dahil may nagbigay sa iyo ng chance. Na-restore yung relationship mo kasi may nagbigay sa iyo ng chance. Nakapagtrabaho ka ngayon kasi may nagbigay sa iyo ng chance. Nakapag-start ka ng business kasi may nagbigay sa iyo ng chance, opportunity. Naayos yung family mo kasi mayroon nagbigay sa iyo ng chance. Nakuha mo yung mga pangarap mo kasi may nagbigay sa'yo ng chance. Nabuhay ka muli, naayos mo yung iyong pangangatawan, yung iyong kalusugan kasi nabigyan ka ng chance. Sino ang pwede nating ituro doon sa mga opportunity na kung saan masasabi mo, buti na lang may opportunity, buti na lang nakapag-aral ako, nakapagtrabaho ako, nakapag-business ako, buti na lang meron akong maayos na pamilya, buti na lang nabuhay pa ako. Wala pong ibang dapat ituro sa pagbibigay sa atin ng chance. Sa anumang situation ng ating buhay, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. When God gives you another chance, don't take it for granted. Ayusin mo na. Kapag binigyan ka ni Lord ulit ng chance makapag-aral, huwag mong sayangin, ayusin mo na. Kapag binigyan ka ni Lord ng chance na makapagtrabaho ulit, huwag mo nang sayangin. Galingan mo na. Kapag binigyan ka ulit ni Lord ng opportunity makapagnegosyo, wag mo nang sayangin. Kapag binigyan ka ulit ni Lord na maayos ang family mo, wag mo nang sayangin. Wag mo nang sayangin kapag binigyan ka ni Lord ng chance ulit na maayos ang iyong kalusugan, ang iyong mga pangarap, ang iyong finances. Ultimately, binibigyan ka ni Lord ng chance ngayon na makabalik sa Kanya at makapagsisi sa iyong mga kasalanan. Wag mo nang sayangin. Let me just repeat it. When God gives you another chance, don't take it for granted. Ayusin mo na.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. How to treat sinners the way Jesus treated them? Number one, provide chance. Why? Because Jesus provided a chance dito sa babaeng ito. Verse 8, point number 2. Again, he stooped down and wrote on the ground. Tumayo siya, bumaba siya, tapos nagsulat na naman. At this, those who heard began to go away, one at a time. The older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? As the one condemned you, no, sir," she said. How to treat sinners the way Jesus treats them? Number one, provide chance. Number two, prevent condemnation. Si Jesus Christ, una, nag-provide ng tsansa, nagbigay ng tsansa. Pangalawa, si Jesus Christ po ay nagpe-prevent din po ng condemnation. Ano ibig sabihin nito? Yung teaching po ni Jesus Christ was interrupted by the Jewish leader. Nagtuturo siya, mga teachers of the law, tsaka mga Pharisees. They had a strict application of the law sa kanila pong buhay. Matindi talaga. The woman na mukhang kasal sa iba ay nahuli po ng pangangalo niya. And according sa kanilang batas, kinakailangan ng dalawa na witnesses. Pakitype nga sa comment section, dalawa. According to the law, there had to be two witnesses to confirm the guilt of a person accused of a crime. Ibig sabihin, at least dalawang witness ha, dalawa, hindi isa, kundi dalawa na witnesses para i-confirm, oo, totoo po yung sinasabi niya. Now, the purpose of bringing this woman to Jesus was not to discredit him as a teacher o was to discredit him. Ulitin ko, ang purpose bakit nila binitbit itong babaeng ito kay Jesus Christ, hindi lang naman para parusahan yung babae, kundi para i-discredit siya. Sabi nga ng verse 6, so, they were using the question as a trap in order to have a basis for accusing him. Hindi naman talaga itinanggi ni Jesus Christ na nagkasala yung babae na nahuli na nakikiapid eh. At base po sa kwento na ating binasa, ni minsan hindi na naman itinanggi ito ng babae. Hindi naman sinabi ng babae, hindi totoo yan. Jesus never denied hindi dinay ni Jesus Christ na ang law ay nagre-required po na kung saan dapat mangyari ang bagay na ito. Ulitin ko po, Jesus never denied the penalty the law required or Pharisees' right to carry out the judgment. Hindi naman niya dinay-deny. Ang sinasabi lang niya sa mga accusers, itama natin ito. Why? Kasi nasan yung saksi? Asan yung pangalawa? Bukod sa saksi, nasan yung kasama nitong lalaki? Tignan nyo saglit. Deuteronomy chapter 17 verse 5 through 7. Dalhin ninyo ang taong gumawa ng masama sa pintuan ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Yan ang kanilang batas. Verse 6. Pwede lang patayin ng tao kapag napatunayan nagkasala siya sa pamamagitan ng patotoo ng dalawa o tatlong saksi. Pero kung isa lang ang saksi, hindi siya pwedeng patayin. Ang mga saksi, sabi sa verse 7, ang mga saksi ang unang babato. Kaya sabi ni Jesus Christ, o kung sino hindi nagkasala sa inyo, siya unang bumato. Bakit hindi binato? Most probably, according to scholars, hindi naman talaga sila nakakita. Yung mga Pharisees, hindi naman sila yung actual na nakakita eh. Sinabi lang sa kanila, pero wala yung actual na witness. Kaya hindi nila kayang batuhin ito. Sabi, ang mga saksi, ang unang babato sa taong nagkasala at susunod, nababato ang lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masamang gawa ng iyong bansa. Ano pwede po nating matutunan dyan? Sino babato dyan? Sino unang babato? Wala nga yung witness. So, ibig sabihin, hindi nila pwedeng batuhin ito. Pangalawa, wala yung kasama niyang mga lunya. Dapat dalawa silang babatuhin. Tingnan nyo. Leviticus 20, verse 10. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress o adulteress are to be put to death. Wala yung babae, wala yung saksi, o wala yung lalaki, wala ring mga saksi. So therefore, hindi nila pwedeng parusahan ito. Sa batas nila, dapat dalawa po ang parusahan, pero nasan yung isa? Sabi nila, nahuli sa akto. Wala naman sinabing tumakas dyan. Ang gusto lamang ni Jesus Christ dito, ipatupad ng maayos yung sinasabi nilang batas. At ayaw niyang maparusahan yung babae
sa maling kaparaanan. Kaya tinatrap rin nila si Jesus Christ dito. Kasi kapag ka sinabi ni Jesus Christ, edi ano nyo, magpabatuhin nyo, susumbukan namin sa Roman government. Pag sinabi naman ni Jesus Christ na, wag, mahalin nyo. Ano sabi? Hindi ka sumusunod sa batas ni Moises. Pero akala nila, mahuhuli nila si Jesus Christ. Ang totoo, sila ang natrap ni Jesus Christ. Ano ang sinulat ni Jesus Christ doon sa ibaba? Nung siya ibumaba? Wala pong specific na sinabi ang Bible at tahimik po ang Bible patungkol doon sa kanyang sinulat. But most probably, hindi nag-aalisan yung mga tao. Yung ibang mga scholars, ito po ay ano na lang nila, theory lang nila. Yung iba sinulat, Ten Commandments. Yung iba, yung mga kasamaan ng mga Pariseo. Walang sinabi ang Bible kung ano yung sinulat, pero isa lang ang sigurado. Hindi umalis yung mga tao dahil sa sinulat ni Jesus Christ. Umalis yung mga tao dahil sinabi ni Jesus Christ. Doon sa sinabi na kung sino din nagkasala, siya unang bumato. Alam nila, makasalanan sila, na hindi sila yung actual na saksi. Sinabi lang na nagkasala. Pangalawa, hindi nila kayang i-present yung partner ng babae during doon sa pagkakasalang kanila nagawa. Sabi ng verse 9, when the accusers heard this, they slip away one by one, beginning with the oldest until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. So yung guilt nila, yung kanya po sila umalis, hindi po bunga ng sinulat ni Jesus Christ. Yung kanila po pag-alis, bunga po ng mga narinig nila kay Jesus Christ. Ulitin ko po, sabi po ng batas, normally, ang mga eyewitnesses po sila unang babato. Sabi ng Deuteronomy chapter 18 hanggang 19, sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom at kapag napatunayan na kasinungalingan ang bintang. Kaya natakot din itong mga pariseo na to at itong mga taong nakapalibot sa babaeng nag-commit ng adultery. Sabi ng verse 18, sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom at kapag napatunayan kasinungalingan ang bintang, ang parusang hinahangad niya, yung babatuhin yung babae, sa kanyang pinagbibintangan ay sa kanya igagawad. Ibig sabihin, pwedeng mabaligtad ang situation. Marahil itong mga Pharisees na to, hindi sila reliable na witnesses. Sinabi lang sa kanila pero hindi nila kayang i-present kung sino yung witness. Imagine ninyo, condemned na yung babae pero nailigtas ni Jesus Christ. Pag sinabi pong condemnation, punishment, patayan. What can we learn from this dito sa batas nito ng mga Hudyo? At paano po natin i-apply ito sa ating spiritual life? John chapter 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Romans 8:1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ibig sabihin, si Jesus Christ po, kinancel na yung condemnation natin. Sa mga mananampalataya, wala na condemnation dahil nasa iyo na ang ating Panginoon. At kung ikaw naman ay hindi pa mananampalataya ngayon, I highly encourage you to surrender your life to Jesus. Kasi kapag wala kang Jesus, walang sasalo sa'yo sa araw ng paghuhukom. Pero pag meron kang Jesus Christ, meron kang tagapagligtas, merong sasalo sa'yo sa araw ng paghuhukom. Bakit? Kasi sagot ka ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, He prevented condemnation. Sino lang po ang nakakaranas na hindi makondem? Yung mga taong mananampalataya kay Jesus Christ. At hanggat hindi ka nananampalataya kay Jesus Christ for your salvation, ang lagi mong sinasabi, mabait naman ako, may religion naman ako eh. Okay lang ako, kaya ko. Hindi naman ako kasing sama ng iba. Hindi naman ako nang-hold up, di ako pumapatay ng tao, di ako nagnanakaw ng bilyon. Hindi ako masama. Tandaan po ninyo, malaki o maliit ang yung nagawa, milyon o bilyon o piso ang yung ninakaw, sa harapan ng Diyos, pag nanakaw pa rin po siya at kasalanan pa rin po siya. At lahat po ng mga tao na walang Jesus Christ, hindi nananampalataya kay Jesus Christ, ay subject po sa condemnation. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are we learning? Now, point number 3 and lastly, sabi po ng verse 10, Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Nasa sila? Babae, nasa sila? Sabi niya, no one, sir, she said. Sabi ni Jesus Christ, then neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. How to treat sinners the way Jesus treats them? Number one,
provide chance. Pangalawa, prevent condemnation. Pangatlo, prescribe change. Si Jesus Christ hindi lamang po nagbibigay ng tsansa, hindi lamang po siya nagpe-prevent ng condemnation sa mga mananampalataya sa Kanya. Siya rin po ay nagpe-prescribe. Nag-uutos din po siya ng pagbabago. Pag sinabi pong prescription, can you type that in the chat, prescribe? Pag sinabi pong prescription, ito po yung sinasabi, recommend a substance or action as something beneficial. 'Di ba kaya kapag tayo nagpapa-check up, may pine-prescribe yung doktor sa atin. O ito, ipe-prescribe ko sa'yo 3 times a day, 10 milligrams, inumin mo to para sa ikabubuti ng kalusugan mo. So sinasabi ng mga doktor, kaya sila nagpe-prescribe, it is for your own benefit. Na bakit nagpe-prescribe si Lord ng pagbabago? Jesus, pakinggan niyo po itong maigi. Jesus was not minimizing the sin of this woman. Hindi niya minamalit, malaki, kamatayan ang solusyon o ang punishment dito. Hindi niya minimize. In fact, gusto ko po sabihin sa inyo that Jesus was not tolerating the woman. Ang gusto ni Jesus Christ, sa kabila ng mga pinagdaanan nitong babaeng ito, matransform siya, kaya siya nagpe-prescribe ng pagbabago. Go now and live your life of sin. Mga kapatid, ano po pwedeng matutunan natin dito? Gusto ko po sabihin sa inyo na si Lord, hindi po siya nangungunsinte ng ating mga kasalanan. Niligtas ka ni Lord hindi para magpatuloy ka sa pangangalun niya. Niligtas ka ni Lord para hindi magpatuloy sa pagsisinungaling. Niligtas ka ni Lord hindi para magpatuloy sa procrastination mo. Niligtas ka ni Lord hindi para magpatuloy ka sa mga nagagawa mong kasalanan before. Niligtas ka ni Lord kasi gusto niya magbago ka. Prescribe. Go now. Marami po kasing mga tao ginagamit itong story na to. O tignan mo, hindi nga binato si Jesus Christ nga, hindi niya ginudge. Hindi naman talaga niya kinondem, hindi niya ginudge. Alam ni Jesus Christ na makasalanan to at mabigat ang punishment dito, kamatayan. Pero ang ginawa ni Jesus Christ dito, kung totoo ka talaga nagsisisi, hindi kita i-judge. Una, nag-provide si Lord ng chance. Pangalawa, prevent niya yung condemnation. Kasi gusto niya magbago. Pangatlo, si Jesus Christ nagpe-prescribe ng change. Go now and live your life of sin. Ano po pwede pa natin matutunan dito? Maraming tao na bigyan ng second chance pero hindi nagbago. Binigyan ng second chance para makapag-aral, ayaw pa rin mag-aral. Binigyan ng second chance para makapagtrabaho, ayaw pa rin magtrabaho. Binigyan ng second chance para makapag-business, ayaw pa rin ayusin. Binigyan ng chance para ayusin ang family, ayaw pa rin ayusin. Binigyan ng panibagong buhay, yung iba nga na operahan, sinasabi natin, alam mo, second chance ko na to. Tapos bumabalik pa rin sa dating buhay. Kaya tayo binibigyan ni Lord ng second chance, hindi para konsentihin tayo. Kaya tayo ni Lord binigyan ng second chance kasi para totally magbago tayo for our own good. Listen to this. When God gives you a chance, change for the better. Because a chance demands a change. Ulitin ko po. A chance demands a change. Nagde-demand ng pagbabago yung mga chance ang binibigay sa'yo ni Lord. Pakinggan niyo pong maigi ito, ang pagkakataon na hindi sinundan ng pagbabago ay kahangalan. Kaya maraming tao ngayon kahangal. Binigyan na si Lord, binigyan sila ni Lord ng chance pero hindi sila nagbago para sa ikabubuti nila. Kapatid, gusto ko sabihin sa iyo na kinakailangan sundan mo ng pagbabago ang mga pagkakataong binibigay sa iyo ni Kristo. Kasi pag binigyan ka ng chance ni Lord, tapos hindi ka nagbabago, walang mangyayari. Babalik ka pa rin sa dati mong buhay. Now, etong prescription po ni Jesus Christ sa pagbabago ay meron pong dalawang components. Una, change demands a sense of urgency. Ulitin ko po, ang pagbabago, nagde-demand po yan ng sense of urgency. Kaya kailangan agad-agaran ito. Kaya sabi niyo, go now. Ang pagbabago at pag-aayos ng buhay ay hindi sinisimulan bukas. Hindi sa isang araw. Ay, salamat naman, pinanggaling ako ni Lord. Pero tsaka na ako mag-church, tsaka na ako magbabago. Salamat naman, nag-provide na si Lord ng trabaho, pero tsaka na ako magta-tithes. Salamat naman, binigyan ako ni Lord ng panibagong buhay. Pero next year na siguro ako magbabago. Ano na rin kasi, April na eh. Sa January na lang next year.
Ulitin ko po, ang pagbabago ng buhay at pag-aayos ng buhay, hindi po yan sinisimulan bukas sa isang araw, sa isang taon, sa isang buwan. Ito ay sinisimula na ngayon. Sabihin mo, go now. Ngayon na po, kailan ang panahon ng pagbabago? Kung ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nagtatrabaho, nagninegosyo, ikaw ay may pamilya, meron kang health issue, meron kang mga pangarap, meron kang struggling na spiritual life ngayon, kailan ako magbabago? Hindi bukas, hindi sa makalawa. As you listen to this word right now, ngayon ang araw ng pagbabago. Kailan ka pa magbabago? Kapag malala na yung nararamdaman mo dahil sa bisyo mo? Kailan ka pa magbabago ng wrong spending habits mo? Kapag lubog ka na sa utang? Kailan ka pa magbabago? Kailan ka pa magbabago kapag wasak na pamilya mo? Kailan ka pa magbabago ng wrong habits mo? Yung pagkatapos umuwi, imbis diretso sa pamilya, maglalasing, magbabarkada pa, buhay binata? Kailan ka pa magbabago kapag wasak na pamilya mo? May nangyari na sa mga anak mo? Kailan ka pa magbabago kapag wala ka na? Kailan ka pa magbabago kapag lubog ka na sa kasalanan? Sinabi ni Lord sa babae, now, go now. Now is the time to change. Kasi po ang change, nagde-demand po yan ng sense of urgency. Ulitin ko, huwag mong antayin na maging huli na ang lahat bago ka pa totally magbago. Ngayon pa lang, binibigyan ka na ni Lord ng chance para ayusin ang buhay mo. Go now. May sense of urgency. Pangalawa, ang change po nagde-demand ng sacrifice. Type na rin the chat, sacrifice. Sa pagbabago po, every time na tayo ay nagde-desire, gusto ko na talaga magbagong buhay. Ang pagbabago o sa pagbabago, meron ka pong iiwan at meron kang aayusin. Sa pagbabago, may iiwan ka at may aayusin ka. Tanong, ano yung kinakailangan mo ng iwan ngayon para totally makapagbago ka na? Maaring bisyo, maling paggastos ng pera, maling relationship, misplacement of priorities, maling paggastos ng oras. Anything that is not worth living is worth living. Yung hindi naman makakatulong sa buhay mo, iwanan mo na live. Wag mong pinanghihinayangan, iwan yung mga bagay na ikakasira ng katawan mo. Wag nakakapanghinayang naman to, itatapon ko yung 1 litrong soft drinks. Eh, sandamukal na yung sakit mo sa katawan, UTI, sugar. Nakakapanghinayang naman. Ulitin ko po wag mong panghihinayangan yung mga bagay na ikakasira ng katawan mo, ng utak mo. Ano naman, nakakapanghinayang naman i-uninstall tong games na to, may bayad to eh. Nakakapanghinayang naman itapon tong mga magazine na to, yung mga magazine na bastos. Nakakapanghinayang naman i-delete yung application na to. Sayang eh. Nakapag-subscribe ako eh. Hindi naman nakakatulong sa'yo. Ulitin ko po, huwag paghihinayangan, iwan, i-delete, burahin ang mga bagay sa buhay mo na ikasisira ng katawan mo, ng utak mo, ng spirito mo, ng buhay mo, ng pamilya mo. Nakakalungkot po, marami pong tao ngayon gusto ng pagbabago pero ayaw magbago. Ang daming sinasabi na pangit, dapat ganito, dapat ganyan. Pero tignan mo yung buhay, tignan mo yung kilos, yung ugali, parang wala ka nakikitang pagbabago sa kanya. Ulitin ko po, kung gusto mo talaga magbago, magde-demand ito ng sense of urgency. Ngayon na. Hindi mo kinakailangan, pag feel ko na, hindi mo kailangan maramdaman. Decision doesn't demand feelings. Ang kinakailangan lang niya choice. Kailangan mong piliin na magbago. Pangalawa, change demands sacrifice. Sa pagbabago po, meron kang isasakripisyo. Sa part ng babaeng ito, ang kanyang sinacrifice, yung kanyang wrong relationship. Ano yung dapat mong isacrifice ngayon na hindi mo na dapat binabalikan? Is it wrong relationship? Wrong spending habits? Wrong motives? Wrong mindset? Wrong heart set? Wrong attitudes? Wrong priorities? I don't know kung saan kakasal ngayon na hindi naman inaalaw ni Lord. Yung iba sa atin, kasal sa takot, kasal sa pangamba, kasal sa maling relasyon, kasal sa maling mga habits. I-sacrifice mo na, i-give up mo na for you to gain a blessing from our Lord. In conclusion, how to treat sinners the way Jesus treats them. Una, provide chance. Mag-provide tayo ng chance sa tao. Kasi binigyan tayo ng ating Panginoon ng chance din magbago.
Pangalawa, prevent condemnation. Si Jesus Christ, He prevented condemnation by bridging the gap. Tayo pong lahat, we are destined to hell because we are all sin and fall short of the glory of God. Remember that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang tanging paraan para ma-prevent yung condemnation na yun ay si Jesus Christ. At hindi lahat ay makakalaya sa condemnation. May mga taong i-condemn someday kasi may mga taong hindi nananampalataya kay Jesus Christ. Nananampalataya sila sa leader nila, sa religion nila, pero hindi sila nananampalataya sa finished work ni Christ. Napakadelikado. Pangatlo, si Jesus Christ nagpe-prescribe ng change. At ganoon din po tayo. Hindi tayo nangungunsinte, hindi tayo nag-aalaga ng kasalanan. Ang gagawin po natin, magpe-prescribe tayo ng pagbabago. Ganon din po yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ, bakit kasama ni Jesus Christ yung mga makasalanan? Kasama ni Jesus Christ yung mga kasalanan, hindi para gumawa rin ng kasalanan, but to call them to repentance. Sabi po ng verse 9, let me close with this. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Verse 10, then Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? Verse 11, catch this. No, Lord. Pakitype sa comment section, Lord. No, Lord, she said. And Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Yung salita pong Lord na ginamit dyan sa verse 11, yung English word na yan, galing po yan sa salitang Hebrew na ibig sabihin ni kurios. Na ibig sabihin po ay Lord, Master, Owner, Professor, Power, Deity, o the Lord. Ibig sabihin, ikaw ang masusunod, Lord. Kapag ka ikaw po ay nagkasala, lahat po tayo, kagaya ng sabi ko kanina, ganyan yung bigat ng kasalanan. We will all be condemned. We will all be punished in hell. Pero dahil si Jesus Christ ay nag-intervene, tatanggapin po natin yung hindi natin deserve. We don't deserve to be in heaven. Kaya lang po tayo nagiging deserve. It's because of Jesus Christ. We are guilty. But we are not condemned because Jesus was condemned for us. All we have to do is to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Just open your empty hands. San mo ang iyong puso. Manampalataya ka sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, pagsisihan mo mga kasalanan mo, at lilinisin ni Lord ang buhay mo. Iyan po yung skandalosong grasya of the gospel. Only in Christianity do sinners become saints. Sa Christianity lang po yan, yung mga makasalanan na naging santo. Someday, ang langit ay mapupuno po. Maraming tao doon na punong-puno ng mga undeserving na tao. Heaven will be filled not with deserving, but undeserving people like you and me. Dito po sa story na ito, may tatlo po tayo, at least tatlo ha, as I observe na tatlo tayong story, tatlong tao. May mga nabanggit, meron din hindi na dinagdag ko. Una, yung kalaguyo niya. Yung lalaki, nawawala. Hindi natin alam kung nasan. Pangalawa, yung crowd. Kasama yung Pharisees. Wala lang, feeling guilty, pero hindi nagrepent. Palis lang. May mga taong ganyan. Yung nagigilty siya, pero hindi naman siya magsisisi. Yung guilty siya na hindi siya nakapagpatawad, hindi siya nakakapag-pray. Yung guilty siya na hindi siya nakakakonect kay Lord. Pero wala lang, hindi pa rin siya magre-repent. Pero itong woman na to, tumanggap ng awa at grasya ng ating Panginoon. Kapatid, gusto ko po sabihin sa iyo, naiwan ka na ng lahat, i-condemn ka na ng lahat, believe me, Jesus will remain. He will be at your side. He will be by your side. He is the last man standing. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na iyong pong ipinagkalob sa amin. Salamat po, Panginoon, for giving us opportunity na marinig ang mensaheng ito. Na si Jesus Christ po ay nagpo-provide ng tsansa. Thank you for giving us another chance.
Thank you, Lord God, from preventing condemnation through what you've done on the cross. And thank you, Lord, dahil hindi mo kami kinukonsinte. You are prescribing change from us. You want us to change into the image and likeness of your Son, Jesus. Kung ikaw ay first time, at kinakailangan mo ng kapatawaran, at gusto mo isuko ang iyong buhay, dahil natagpuan mo ang sarili mo sa storyang ito, that no one stands by your side. And the last man standing na nakita mo ngayon, iniwan ka ng iba, pero si Jesus Christ lang na-realize mo, ang kasama mong titindig para tulungan ka at itama ang iyong pagkakamali. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. Kagaya ng babaeng ito, I am guilty of sinning against you and against everyone. God, I admit that I'm a sinner and I admit that I cannot save myself. I am destined to hell. I am being condemned. God, right now, I am putting my faith in you. Nananampalataya po ako sa inyo sa ginawa ninyo sa cross. At yung na-realize ko ngayon na ang ginawa ninyo sa cross, yun po ang dahilan kung bakit akong undeserving makakapasok ng langit. Lord, I confess that I'm a sinner and starting today, help me to follow you. Lord, tulungan niyo po kaming magpatawad. Lord, salamat po. I pray that you restore that person. Kung ikaw naman ay Christian na bumagsak ka and feeling mo wala nang sasalo at tumatanggap sa'yo, meron pa. He is Jesus, the last man standing. Receive your restoration. Receive your forgiveness. Ask God for forgiveness. And in return, kapag ikaw nag-recognize ng iyong pagkakamali, handa kang patawarin at ibalik muli ng ating Panginoon sa gawain na kung saan minsan mong minahal at minsan mong in-enjoy. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat po ng nakakapakinig ngayon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And I pray, type nyo nga po sa comment section, I am blessed. Sino po dito naka-identify doon sa adulterous woman, pero ikaw ay binago, nilinis at binigyan ni Lord ng tsansa. See you po next week. Another month, another Sunday, syempre, another series. Month of May under construction series. You are work in progress. Pag-usapan po natin yung next week. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, God loves you. God bless.